Yo, yo, yo guys, check, kamusta mga idol? So ayan, mag-update tayo ngayong Miyerkules ng gabi. Mga loads at malupit ang ating mga news. Always naman malupit yan. So ayun, update natin, laging matindi, no? So XRP, ayan kita nyo yung ating chart, no? Medyo pa-break na to. Breakout na ba to, mga loads, no? So ating Bitcoin, nako, ganun din mga idol, no? 107. Ito once na ma-break to, matindi mangyayari niyan mga idol, no? Ay na lang ang hinihintay. So medyo ano ba, magbe-break na ba tayo ngayong araw, ngayong linggo, no? Ito ba yung breakout week natin o June 25 na pala, so magtatapos na yung June, magju-July na. Mga idol, hahayaan ba ni Trump na ang July 4 o ang Independence Day ay mababa ang market? Ano sa tingin nyo, mga idol? No? So, yan nakita nyo yung ating chart So, mag-update na tayo bago tayo mag-start, mga loads. At medyo malapit ang update natin ngayon. Palike muna ng ating video, mga idol, no? At sa mga gusto ng ganitong content, everyday update, everyday malalaman nyo yung mga balita dito sa ating crypto world at sa ating trending news dito sa X, no? So everyday yan na upload ni Jeblo. So mag-subscribe na sa mga hindi pa na-subscribe dyan. Yung mga walang account sa YouTube, gumawa na kayo para makapag-subscribe na kayo sa ating channel, no, mga idol. So ayan, pero bago ang lahat, bago tayo mag-start, gusto ko lang pasalamatan si Don Ferrer, no, sa kanyang tawag dito, super thanks. Ayan, no. So sa super thanks ni Don Ferrer, sobrang shoutout sa idol, na appreciate natin yan. Malaking tulong yan sa ating channel. At syempre, yung nagpadala ng GCash kanina, Elmer lang, gusto niyang patawag, Elmer. Shoutout sa'yo, Elmer. Salamat sa pa-GCash mo, idol. May pangkape na ako. No, may pangkape na ako mamaya habang naghahanap ng news. Ayan, salamat. So, thank you sa mga ating idol dyan, no? O yan, mag-i-start na tayo. Grabe. Eto, wait lang Eto, mga lods, ang tindi nito, no? Temu Warehouse. Sabi dito, mga idol, no? Temu Warehouse has burned down and the damage is $84. At yung damage may discount, mga idol. So hindi hindi ko alam kung legit to, mga idol. Natawa lang ako dito sa balita na to, kaya ni-news natin, no? Kasi isipin nyo, di ba may mga mura doon, puro mura yung mga mga gamit doon sa pagka-receive mo daw, mapapamura ka din, sabi ni boss. Sino ba mga may experience dyan na umorder sa Temu, mga idol, no? So, ayan So, ito yung una nating news, mga idol. Nakita ko lang to, grabe to, mga loads, no? Ang daming tao, no? Sa mall ba to? Pero hindi ko alam kung sa Pilipinas to, no? Mukha ba tong sa Pilipinas? Check natin, Ayan, no? Grabe, oh. Mga pioneers. Dali lang, wala akong sound set. Papakinggan ko muna. Mukhang hindi ata sa Pilipinas to, Ay, tugtog pala. Akala ko naman, So, grabe, no? Dahil, kaya ba nagpump yung pie? Nagpump yung pie, di ba? Check natin yung pie, Matutuwa naman yung mga pioneers natin. Grabe! 21%. Uy, grabe, tis. Gravities yung ating Pi coins, no? So grabe to, from 0.4 to 0.7, 0.6 gravities, mga loads, no? Check natin kung ilang percent, no? Yun nga, 38%. 38% ang pinump niyan, mga lodi, simula ano ba to? Anong date ba to? Simula ngayon araw, 25, 'di ba? Grabe, no?
Ang dami, oh, ang daming tao. Kita niyo yung mga idol, oh. Ito siguro yung reason, no? Kaya nag-pump yung pie. Oo, congrats agad sa mga nakabudega ng pie dyan sa mababa, ah. Lalo na yung nakabudega dito, oh, sa ilalim, oh. Congrats agad. Di ba? So, ayan. Okay, mga wala ng pag-asa, sabi ng mga pioneers natin. No? Hanggat may pie, may pag-asa. Yung sabi nila. Do your own research, ha, mga idol, ha. No, hindi ako financial advisor. Kita nyo naman sa disclaimer natin, di ba? So, ayan, ha, mga Lodi. So, punta na tayo sa ating trending news, global news. Eto, hindi ko alam kung makaka-copyright ako dito, eh. Pero ang tindi kasi nung ano, eh, hindi ko na siguro ipi-play. Sayang, basahin ko na lang. Kasi ano, eh, nag-post si Trump, no? Ng kanyang sa Donald Trump to, eh. Nakanta yung Bam Bam Iran music video featuring lyrics including went to a mosque, gonna throw some rocks, put the Ayatollah in box. Grabe, oh. Yeah. Gano'n kasing tugtog, eh. Bam bam bam. Ayun, oh. Bam 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 Iran. Ganun. Mga idol, ayoko baka makapiright tayo. Pero ang kulit ni Trump, nagpo-post siya ng ganyan. Ba't siya nagpo-post ng ganyan? Inaasar niya ba yung Iran? Mga idol. So ito pa, sabi niya dito, ito pwede nating i-ano to kasi ano to, salita lang naman to, so pwede siguro to. Ayoko ng tugtog na ano ako sa tugtog, eh. Do you want to see regime change in Iran? No. If there was, there was. But no, I don't want it. I'd like to see everything calm down as quickly as possible. Regime change takes chaos. And ideally, we don't want to see so much chaos. So we'll see how it does. You know, the Iranians are very good traders, very good business people. And they got a lot of oil. They should be fine. They should be able to rebuild and do a good job. They're never going to have nuclear. But other than that, they should do a great job. Do you want to see regime? So, maraming nagsasabi nung nakaraan na magpapalit ng regime, no? So, sabi dito ni Trump, no, I don't want it. I'd like to see everything calm down as quickly as possible. Regime change make chaos. And ideally, we don't want to see so much chaos. So, we'll see how it goes, sabi niya, no? You know, the Iranians are very good traders, very good business people, and they got a lot of oil. O, di ba? So, ayun yung talagang pinakapakay ni Trump. They should be fine. They should be able to rebuild and do a good job. They're never going to have nuclear, but other than that, they should do a great job. So, eto pansin ko lang, no? So, sa atin dito sa Pinas, tumaas yung kasi nung nakaraan, parang nagbanta ng taas yung wala pa yung halos isang araw pa lang ata, 2 araw, eh. 'Di ba? Na nagkaroon ng pagtaas ng oil. O, tapos sa Pilipinas, ngayon okay na, 'di ba? Okay na. So, na-cancel na yung parang pagtaas global ng oil. 'Di ba? Pero sa Pilipinas, parang tuloy-tuloy pa rin yung pagtaas. Bakit ganoon? Mga idol, naging reason na yung Hindi ako sure, ha. Hindi umano lang yun. Sorry. Baka mga bad trip na naman yung mga idol natin dyan. At eto yung mainit na bugbugan, no? Sa Senate hearing. No? Eto, kaya ako gustong panoorin to sa inyo kasi si RFK Jr. o si Ronald, ano pa pangalan ito? Kennedy Jr. Basta yan, no? Meron siyang sinabi dito, tinanong siya dito nung itong babae na si Cortez, no? I am as a public servant completely financially divested of any conflicts of interest. Are you? So tinanong niya si Ronald. Nakalimutan ko yung pangalan nito, eh. Baka kalimutin na talaga ako sa pangalan. Ano ba pangalan ko? Pakinggan natin to. I am, as a public servant, completely financially divested of any conflicts of interest with any healthcare companies, any stocks, any... So parang sinasabi niya rito, baka meron kang yung naka-invest ka sa mga company, no? Baka magkaroon ng conflict of interest. Any lawsuits that I would financially benefit from. Are you? Yes. You're completely divested. Yes. You have no financial interest in any lawsuit, crypto. Kasi noong unang tanong niya, wala namang crypto. So ngayon pangalawang tanong niya, bigla niyang nilagyan ng crypto, no? None of that. No. Oh, crypto? I own Bitcoin.
Okay. Oh, yun, sinabi niya dito na I own Bitcoin. 'Di ba, no? Si Kennedy Jr., Robert Kennedy Jr. ba 'yan? Ayun. Oh, ayan, no? So, sinabi niya na meron siyang Bitcoin. So, medyo maraming nag-post nito ng mga Bitcoin lovers, no, na parang pinatunayan dito na nag-hold sila ng Bitcoin. So, goods na goods yan sa kanila. And then, ito, grabe, no? Grabe yung bakbakan ng talakayan sa kanila, no? Talagang, tignan, panoorin nyo to, ha? That's not how it Ms. works, Stansbury, madam. you're not Madam recognized. Chairwoman, that is not how part. You Ms. can Stansbury, you're smash not your recognized. gavel all day, but that's not how Ms. Stansbury, you're not recognized. Para siyang may pinapako dun, no? Sa lamesa niya, para siyang may pinapako. Tignan nyo. Not Madam recognized. Chairwoman, that is not how part. You Ms. can Stansbury, you're smash not your gavel recognized. all day, but that's not how Ms. Stansbury, you're not parliamentarians- recognized. Nawala na sila sa composure. Nagpadala na sila sa kanilang mga emosyon. Mga idol, no? So, nakita natin yan. So, ito naman, good news. Puro Bitcoin yung good news natin ngayon, ha. BlackRock, Mitch Nick says, Bitcoin is global. Scarce, non-sovereign, decentralized assets that's not associated with any country. The new marketing team is here, no? So, ito yung membro to ng BlackRock, mga idol, no? Yung the biggest hedge fund in the world, yung BlackRock. So, malupit yan. At ito naman, sabi naman ng CEO ng 3iQ, drops a bombshell daw. Sabi niya rito, no retail investor could ever buy XRP at the price we're getting it globally. What do they know that we don't know? So, ayan, pakinggan si Kalbo. So we, at the end of the day, when people buy our ETF, we take the cash, and then we call all of our liquidity providers globally, and we negotiate as little as possible to, in terms of the cost to do the transaction. No retail investor could ever buy XRP at the price that we're getting it globally. And we buy it, and then we put it in cold storage, and what it does is we are some of the best in the world at tracking the price of XRP while holding the spot asset. So when you buy our ETF, you're getting really tight tracking of the price, and you're owning the actual underlying asset. That's why they call this one a physically backed. Physically backed ETF, correct. Yeah, it's great. They're much more complicated to run, but because we believe in the space and we believe that people should own the underlying, we go the distance to make sure that it's possible. As a thank you to the community and as a means to try to get as many people in the space as possible, we waived all fees for the next 6 months. And so for the next 6 months, you can come in, there are no fees, and then after that, we are still the cheapest compared to everyone else who have tried to launch these similar. So, dapat pala, no, parang naka-bargain sa atin yung XRP kasi dapat di pala tayo baga dapat hindi tayo allowed bumili niyan. No, dapat mga institution yung bumibili niyan, no, mga company, mga banks, hindi tayo kasali pero nakakabili tayo. Mamaya merong ito na ba 'yon? Ito na pala 'yon, no. So magkasunod lang tong tungkol sa ETF kasi yung sinabi niya. Sabi dito ni Daryl Reef, mga idol, remember there has to be 22 XRP per one, no? Parang 1:22 to, mga idol, ETF. Ratio by the ETF supplier. They hold 22 XRP for every ETF. So, isip ko, anong ibig sabihin nun? Paano 22 ETF, no? Buti na lang may nagtanong dito. Sabi dito, mga idol, what I am missing, what is the significance? So, pinaliwanag niya, no? Each company, for example, Templeton, will have to hold 22 XRP for one each XRP ETF issue. So, let's say Templeton sells 1 million XRP ETF in their first day, they'll have to hold 22 million XRP kasi nga 22:1 mga idol. So, ganun yan. Imagine, ilang institution tong nag-apply, mga idol, at ilan yung mga XRP ETF yung kanilang bibilin, di ba? Or i-acquire. No? XRP ang pinakamaraming may nag-apply ng ETF, mga lodi. Kung 22:1 yan, hindi naman bibili ng 100,000 lang tong mga to, puro millions yan, baka nga maabot pa ng mga 100 million di ba, yung kukunin nila. So, imagine, no? Times 22 yun, mga idol. 'Di ba? So, antindi niyan. Kaya once na ma-approval lahat ng ETF, di natin sure, ha. So, ito na. Ito, mga idol, medyo kasi, 'di ba, hindi nagtagumpay, no? Yung kanilang ito sa tingin ko kasi may napanood lang ako nito
So, matagal ko na rin napanood na may plano yung mga alien something pakulo nila, no? So, hindi nagtagumpay yung war, mga idol, no? Para makuha yung one world government. Ayun yung napanood ko dati. Kailangan tayo magkaroon ng one world government. So, parang isang gobyerno na lang sa isang mundo, sa buong mundo. Isa na lang. So, ang mamumuno doon is yung, siyempre, yung most powerful country, which is yung Amerika. So, paano nila gagawin yun? 'Di ba? So, meron daw, ang mga reason, pwede maging reason, yung napanood ko rin sa documentary, is pandemic, 'di ba? Gera, tapos yung alien, no? Nangyari na yung pandemic, mga idol. Nangyari na rin yung gera. I don't know kung magkakaroon pa, pero hindi natuloy, no? Na-cancel na. So ngayon may mga ganito na nabalita. Israel former space chief says alien exist and Trump knew. In 2020, a man who spent 30 years running Israel space program dropped a bombshell. Sabi niya diyan, mga idol, no? So pakinggan natin tong isa. Aliens exist and President Trump knows about it. That's according to Israel's former space security chief. In an interview with an Israeli newspaper, he said the aliens have been waiting until today for humanity to develop and reach a stage where we will understand in general what space and spaceships are. NBC News chief global correspondent Bill Neely explains this one. Hi, Alison. Well, this comes from the man who headed Israel's space security program for nearly 30 years. Chaim Eshed is making the extraordinary claim that the United States and Israel have been in contact with a group of aliens for years. Not immigrants, but extraterrestrials. He has called them the Galactic Federation of Aliens, and he says President Trump is aware of the existence of these aliens and had been on the verge of revealing their secrets, he claims, but was asked not to do so by the Federation in order to prevent what he calls mass hysteria. Parang ganito yan mga idol eh. Kung bawa magkatotoo, no? Meron tayong makitang magbalita sa globally na, ayun dyan na yung mga alien. Siyempre, ang mangyayari niyan, ang makakapalag dyan yung mga powerful country. Tayo, dahil hindi tayo powerful country, mga idol, parang tatanungin nila tayo, papasakop ba kayo sa amin? O para, kalabanin nyo alien? O kayo, kanya-kanya tayo? Siyempre, pagka ganun, yung Pilipinas, wala namang palag, siyempre papasakop na, sige, na lang kami, ganito, sa malakas na bansa, no? So, once na mangyari yun, ang pinakamamumuno na is yung parang pinakamalakas na bansa na, no? At magkakaroon tayo ng one world government. Ayun yung New World Order, mga lods, sa mga napapanood ko. So, ngayon, wag na kayong magtaka, pagdating sa mga susunod na taon, o buwan, o something, na magkakaroon na ng mga biglang may mababalita na may lumabas na alien, biglang may babalita na sasakupin tayo ng alien, ayun yung mga pakulo nila, mga idol. So, ayan kayo nang bahala kung maniniwala kayo dyan. Kasi eto na, ano bang panlaban natin sa alien halimbawa lang, bukod sa mga military power? Siyempre, ito yung ginawa ni Elon. Meron kasing bagong upgrade, mga update, no? Kumbaga, in-upgrade si Optimus. Ito yung Optimus 3. Mga idol, no? Version 3, Optimus B3, no? So, grabe na yung yung galaw niya, talagang pantao na, mga idol, no? Pag sinearch nyo yan, di ba? Dance move, Pwede na mag-perform yung mga Optimus, mga idol, talagang na sila, tawag dito, sabay-sabay yan, syempre, nakaprogram yan. Kumbaga yung balance nila mas naging maganda. Kasi yung unang mga Optimus medyo na nahihirapan sila mag-balance 'Di ba? Parang kakaiba pa sila maglakad. Pero etong Optimus B3 parang tao na talaga pati yung ulo niya lumilingon-lingon na din 'di ba? Ang galing, 'di ba? Panlaban sa alien. So ayan, legit 'yan mga idol, no? Kahit i-search ayun, inano pa nga ni-retweet pa ni Elon, Optimus B3 is going to be, ayan daw, yung ganyan, excellent review. Ayan. Grabe. Ayun lang yung news natin ngayon, Kasi puro news, tignan natin dito si George. Average Bitcoin inflow to Binance drop below bear market level despite BTC trading above 105k. Monthly exchange inflow have plunged
to just 5,700 BTC, lower than the worst period of the last bear market, no? Oy, na-receive na ng House, no? The House officially received the Genius Act from the Senate on June 23. So, anong gagawin yan, mga lods? Baka pirma na lang ang kulang dyan. Any day now, pwede na, kahit na oras na lang no, kahit anong ilang oras na lang or kahit any day, any moment, pwede nang i-announce na napirmahan na o naipasa na yung Genius Act bill. Nako, sobrang solid yan. Atinag, Bitcoin Global files to register 473 million shares for resale, a major move tied to earlier debt financing. Pag si George kasi yung pinuntahan natin, halos puro Bitcoin yung news dito, mga idol, no? Punta naman tayo dito. Check natin. XRP and White are on fire. Throw 100 XRP. Minsan, ayoko na dito minsan kay Jack the Ripper kasi ano siya, ang ganda nito, mga idol, Copy my moves, get rich, understood. So, yung July, mga idol, nandito pa lang daw tayo, mga lodi. Sa July. Nako, ang galing nung ano natin, Kaya sinabi ko sa inyo, mga idol, yung kung matutupad yung cycle, pasok tayo dun sa timeline na magte-take profit tayo sa timeline, di ba? Pasok tayo dyan. Or, pwede rin namang, kasi sa tingin ko lang din, medyo baka humaba baka umabot ng January. Sa tingin ko lang, mga idol. Binabasa ko rin yung chart, parang ganun yung pwedeng mangyari. Pero hintayin na lang natin. Pero ayun yung sinabi dito ni Crypto Beast. Meron sinabi dito si Crypto Beast, mga idol, kanina. Basahin ko sa inyo. Ito. We're entering the last phase of the bull run. It's usually last 4 to 6 months. This is the phase where the average 9 to 5 guy makes million of dollars, mga idol, no? So, if you are smart about it and don't lose all your money jumping from one meme coin to another, this is your chance. You will not have a second chance. Some coins will 10x, some will 100x, and some will 1000x. But most importantly, you have to be extremely careful about who you follow on this application or yung X, YouTube, or any social media app, no? Because 99% of people just want to pump their own bags and profit of their followers, no? Parang ganun daw yan. Kumbaga, may influencer, ito, bili kayo nito. Pero meron na sila nun. Once na magsibilihan kayo, parang kayo yung gagawing liquidity ng mga influencer. If I tell you to buy something, it's because I bought it with my own money. No, sabi niya, I didn't receive free tokens and truly believe it can go up massively. Sabi niya, I never done a paid promo in my life and I never will. Parang pinapaano niya, binubuhat niya yung sarili niya dito. I haven't made many calls over the past months and now you see why I knew a market drop. So ayan, mga idol. Pero dito ako sa kanya na to, no, yung this is the pace where the average 9 to 5 guy will make $1 million if you're smart about it and don't lose your money jumping from meme coins to another. Kasi nangyayari minsan yun, mga idol, dito ka nakalagay na meme coins, tapos nakita mo tumaas yung isa, naiwan ka. Sabi mo, that pala, doon ko nilagay. Ngayon, kukunin mo ngayon, tapos lalagay mo doon. Tapos paglagay mo doon, biglang bababa na yun kasi katatapos niya ng tumaas, Di ba, hihintayin mo ngayon bumalik, kaya lang hindi na umaangat. Ngayon may makikita ka ulit na meme coin na tumataas ulit, hahabulin mo na nga habulin yun hanggang maubos na lang yung asset mo, kakahabol mo. Ganun yung parang sinasabi niya rito na don't lose all your money jumping one meme coin to another. Ganun yun, mga idol. Ha? So, antindi. Tayo dito, Archer Guru naman tayo.
Hoy, umabot na daw ng 108 mga idol. Grabe si Pay ayaw pa awat oh. Baka naman Pay, malupit ka talaga. Is natin to 107.50. Oh, si XRP umaangat na din. Mabibreak niya kaya to? Sana mabreak niya na ngayon or wag muna pala. Ayun, bumaba ka pa dito. Hindi pa ako nakapagbudega mga idol wala yung pinanalo nating trade, winidraw ko, kailangan ko magbayad ng internet mga idol, kaya winidraw ko yung panalo natin sa trade, so hindi ako nakapagbudega ngayong week, mag-iipon ulit ako mga idol, no? So ayan, so basahin na nga natin ang inyong mga comments para sa ngayong araw, kaninang umaga. Mahika Prems, Kuya Jeblo, napanaginipan ko po sa August ang top ni BTC. Sana maalala nyo pa ako noon. Si Tik, wala naman akong Bitcoin Kahit mag-pump yan, wala tayong Bitcoin idol. Thank you for this information, sabi ni Tix Yuyab. Ayan. Roberto Madayag, boss legit ba yung hindi ko alam to idol, tinignan na natin to kahapon, di ba? Walang naubos ko lahat ng naipon kong XRP. Wala emergency, pero babawi ako. Sana wag pang umangat. Ayan, sabi ni LA Gaming Official. Nako, ayan. Hindi pa yan, idol. Sana nga, hindi pa nga umangat Hindi ko ma-download yung BitGet boss sa link mo. Bakit naman? Kiklik mo lang yan, idol. Si Sabrak TV. Sa lahat ng bearish dyan sa XRP at natatakot magbodega tuwing nagdidip, ito na po ang mga nilagpasan ng XRP. Kaso ng SEC, inalis ang mga exchange, COVID pandemic, war ng Russia at Ukraine, tariff war ni Daddy Trump, war ng Iran at Israel. Lahat ng yan tinagos ni XRP. Tapos ikaw magpapanic sell ka kasi bearish si Tito. Uy. Huwag tayo magsabi ng mga ganyan, mga idol, no? At ang siguro ang sa akin dito, itong dalawa lang. No? Kasi itong COVID pandemic, war, lahat naman naranasan ng coins. Lahat ng coins naranasan yan. Idol, no? So, yan? Lahat yan, pangkalahatan yan Easy. Easy ka lang, idol. Si Mark pa, shoutout sa'yo. Ayan. At syempre si Don Ferrer, yung nag-super thanks sa atin. Idol, shoutout sa'yo. Elmer TV, shoutout. Kaboses nyo po si Josh On Point, yung kapatid ni Dudut sa Team Payaman. Lalo po yung tawa nyo. Oh, hindi ko kakilala yun, idol Si Josh On Point. Sino yun? Yan natin. Baka niloko nyo ako baka mamaya unggoy yun Andali. Ito ba yun? Eto. Wow, pogi pala mas pogi sa akin to. Mga idol, Gopitug. Isa siyang Gopits. Si naman, Innocentes J. Salinel. Ako nga, ang tagal na ng Shiba Inu ko kahit hindi ko pa rin binibenta hanggang ngayon. Sabi ni Idol last. Kumbaga meron kang Golden Hands. Marie Chris Moreno Vlogs. Pagtirahin nila ang meme coin, di mawawala din XRP. So, meme coin pa lang, tingin mo sa XRP. Yun, large. Si Anli Popcorn, ayan. Possible, ayun pala yung inaano ko, yung OKX. Yung iniisip ko kanina, no? Tito J, nag-cash out ka na Ginawa mong racket. Oo nga Yung aking yung asset nun, binili ko ng racket o binili ko ng ating sasakyan, no? Kaya medyo yung ating bodega ngayon is parang nag-uumpisa pa lang ako ulit. So at least ginagawa ko ang lahat ngayon kasi kailangan talaga yun, mga idol. Kung pwede nga lang ibenta ko yun, mahal lang ulit pumili. Kaya lang wala hindi pwede, kailangan namin mga lods So, at kahit na konti lang to, mga idol, sa tingin ko, basta nasa maayos yung ating diskarte
kahit pa paano magpa-profit pa rin tayo, 'di ba? So bawi na lang tayo next cycle, ganun lang 'yan. Iniwan mo kami, sabi ni Idol. Pangit talaga tong XRP, tapos biglang may XRP to the moon, no? Hold on ito. Ganyan-ganyan lang si Ronin Padilla, pero isa ng ano yan, baka whale na yan ng XRP. Ayan. Sana lang pag mag-bull run, handa ang lahat para sasabay-sabay tayo, walang may iwan. Shoutout Boss Jeblo at salamat po sa napakagandang update. Si Phil Habi, shoutout sa'yo. Ayan, si Ronin ulit, Ronin Padilla. Tito J, kikita kasi ang gobyerno nating malupit dyan. Ang tanong dyan, kamusta ang service fee at o taxes? Remember, nito lang may digital tax na. Kasama siguro sa plans nila yan para alam mo na, chaching, sabi ni Idol. No? Pag ganyan kasi wala tayong nagagawa, no? Parang kailangan lang natin tanggapin kung ano yung kanilang pinasa, no? Kahit na mainis ka, wala kang magagawa, mga idol. 'Di ba? Parang ang unfair ng ganung sistema, no? Dapat hindi ba ano na kapag gagawa ka ng batas, dapat pagbobotohan din no ng mga tao kung gusto nila 'yun o hindi. Kasi parang ang dumadating doon, parang kayo lang yung may alam ng nakakabuti sa amin, parang ganoon kung ayaw naman namin nun. Gets niyo ba ako? Parang gagawa ko niyan kasi kami may kasali ako sa fraternity. So, bago magkaroon ng house rules, magbobotohan niya kung gusto mo ba yung house rules na to o hindi. Parang inahalimbawa ko lang Kailangan alam ng lahat, 'di ba? Kasi kung ikaw lang bubuo, 3 lang kayo, 4 lang kayo, tapos binaba niyo yung house rules na 'yon, yung mga sakop nun, magugulat sila paano kung ayaw nila yung rules na yun. Kasi syempre kapag nagpasa sila ng batas, buong Pilipinas na yan 'di ba? Ayun nga, naisip ko nga yung mga senador, halimbawa mga senador, pag nagpasa sila ng batas, hindi ba dapat tanungin muna nila yung mga tao o yung kunin nila yung opinion ng mga tao kung goods ba yung batas na yun o hindi? Kasi kasama yung mga tao sa maapektuhan 'di ba? No? O nasisiraan lang ako ng ulo. Ano sa tingin nyo, mga idol, no? Ganyan din ang sinabi ng pari mong si Mark Lerma, ay si Boss. Kaya nga sabi ko nga sa inyo mga idol, lahat ng mga content creator ng ako kasi news, no, yung may kinalaman sa crypto, iba-iba yung niyan, iba-iba yung kumbaga iba-iba yung thoughts nila pagdating sa market o sa cycle. Hindi kami pwede magkapareho. Kung sa mga ibang idol natin, ganun, ako ganito. Ganun lang yun, walang problema dun. So, at least, meron kayong mga option. Ayun nyo nun, may mga option kayo. Di ba? Dennis Cortez yun, Aldrin Matalog. Siguro mga hanggang 500 top coins ang matitira. Sa dami ng lumalabas na coins, madami pa ding matitira. Yes. Alam niyo ba kung ilan ng coins ngayon? Napakadami. Milyon na ata yung mga lumalabas ngayon, mga idol. Thank you. Idol, ask ko lang po, pwede pa ba i-stack yung USDT or USD sa Cold Wallet? Opo, pwede po yan, mga idol. Dennis Cortez, ayan, yung 8 pesos loads, tignan mo. Yung ba yung Mudeng, yung 8 pesos? Medyo hindi pala siya nag-pump kahit na promote siya ng Binance US. Labis, yung mga foreign exchange nagkakaroon ng utility pero yung mga local exchange natin wala. Nabubulol na si Idol sa tindi ng mga balita. Okay, pero pag marami kasing balita, pag umaga, pagkagabi, parang uulit ako kaya mas pinipilit ko na hindi umulit mga idol July, August, September 3 July, August and September 3 months pa para sa bear months. Bear months, no? Hindi bear, bear months. Mag-pump na kaya ng todo or sasabikin pa tayo, sabi ni idol. Na ako either way okay ako marami akong meme coin pero pag magka-problema, syempre, binta ko agad. Ikaw bahala. Mudeng, si Hipo yan.
nag-promote na dati ni Binance under Sui Network. Oh. Kasi ang ano ngayon yung Solana parang humina kasi nawala yung yung pump.fun. 'Di ba? Naban Oh, so ano nangyari? Kumbaga yung mga karamihan kasi ng mga ginagawa doon na mga meme coins under ng Solana mga idol. Boss, safe ba magbodega ng XRP sa G Crypto ng GCash? Your thoughts po, salamat. Oh, sinagot ka dito. Pwede naman daw. Pero kung sa safe lang mga idol, I'm not sure Kasi wala namang safe sa panahon na to. Kumbaga yung nagkakaroon lang ng parang percent na mas safe to ng ganitong percent, ganun. Sa akin, tama yung sinabi dito ni Donsky, no? Walang ibang safe na pwede i-keep ang crypto, only sa cold wallet lang. Ang pinaka-safe sa ngayon, no? Sa ngayon, no? Pero marami pa rin, hindi pag sinabing ito yung pinaka-safe, ibig sabihin, hindi na ma-hack o hindi na or something, hindi na magkakaproblema. Nagkakaroon pa rin yan ng mga problema. Kaya nga minsan nagkakaroon sila ng mga updates Yung minsan yung pag ang tagal ko kasi hindi ino-open yung Trezor ko. Pag minsan ino-open ko na, mamaya may update na, meron na silang binago na ganyan. So, walang perpektong safe, kumbaga walang perpektong imbakan o budigahan, no? Pero sa ngayon, ang pinaka-safe, no, kung titimbangin mo is yung cold wallet, no? Goods naman din yan, hindi naman ibig sabihin hindi siya porkit pinaka-safe yung cold wallet, ibig sabihin, mahahack na agad yung asset mo pag nandyan. Hindi naman siguro, no, idol, no? Sabi ni Celabila, yung BitGet, Bybit, tapos sunod OKX na. At panghuli, Binance. Manghuli niya ang Binance. Tapos lipad na si XRP pag goods na lahat. Ayan, pwede. OKX Lodge, paborito kong exchange. Ayan, is yan. Good morning, breakfast tayo habang pinapanood ko, update mo Lord. So ayan, si Lisa Yonson. Shoutout sa iyo, madam. Boss Jeb, yung cold wallet, pag pinasukan mo ng isang beses ng crypto, example 100 XRP, tapos papasukan mo rin ng 100 XRP at 10 Ethereum, kailangan sabay ba lahat kailangan or pwede pa anytime yan, idol, pwede mo gamitin. Pwede ka nga magbalik-balik dyan Kaya lang, syempre may gas fee yan pag ililipat mo sa cold wallet through exchange. No, kasi parang ayun yung bayad mo para maging safe yung iyong asset. So, medyo may may gas fee yan. So, mas maganda kung sanay ka na maglipat. Kasi ako nung nilipat ko nung una, nag-testing muna ako ng mga ilan-ilan lang kasi hindi pa ako sure nun yung unang gamit ko. Tapos nung naging sanay na ako, yun, medyo halos todo-todo na yung lipat ko nun, pati labas. Solo mo to ride. Ayan, parang mapopomo ako sa video mo, idol. Huwag ka mapomo, idol, no? Mag-research ka, no? Mas magandang sariling research. And then, ayun, mga idol, may kita mo naman yun No, hindi ako nagsasabi na bumili kayo ng gantong coin, wala akong pinopromote na coin. Ang ginagawa ko lang is nagbabalita tayo ng mga malulupit na news, update sa mga crypto, no? Si Innocente sa yan at si MG Gaming. Coach Jeblo, naka-sign up na ako sa link mo. Oy, si OP Rian Traders Group. Ayan, shoutout sa iyo, idol. Salamat. Si Sai, salamat Lord sa kumukulong balita. Si Lando Jr., merong isang Pinoy pumaldo sa 8-digit in peso dyan sa mooding na yan, boss. Ayan, congrats agad. Totoo ba yun? Ang tanong. Alam nyo, karamihan ng mga, kasi di ba minsan sasabihin, isang meme coin, yan, naglagay ako ng ganito. Sa libo-libong, milyon-milyong meme coin, mga idol, paano mo malalaman yung magta-times ng 1,000 doon? Di ba? Kaya nga sabi ng mga pro, ng mga OG na, o yung mga matagal na sa crypto space, ang karamihang nagpa-profit sa mga ganyang meme coin, ang mga, unang-una, yung mga developers, yung mga insiders, tsaka yung crypto exchange. Diba? Bihira ka lang makakita ng once in a blue moon lang yun. Yung makikita mo na matitsambahan yung isang coin. Pero meron talaga mga ganon, mga hunter. Kaya lang bihira yun, mga lodi. Sa dami ba naman yan Sino yung may isip mo na, sinong coin yung may isip mo na magiging times 1,000 o 1,000x, di ba? Kung malaki yung kahit na kunyari, merong, kung sabi mo 5,000 na lang,
5,000 bagong meme coin. Kung gusto mo masabayan lahat yun, kailangan mo lagyan sila kahit tigwa 1,000. Magkano yun? Di ba? Oh. Kaya nga, yung mga insider, developers, sila mismo yung nagpapataas niyan, no? Yung mga crypto exchange. Tapos gagawin lang kayong liquidity pag na-FOMO kayo. Mooding Solana and Ethereum yan, separate blockchain. Mooding in Solana. Meowsy, sa bawat balita mo, idol, inuulit-ulit ko, ninanamnam ko, at hinihimay-himay ko. Parang pagkain ha. Para sumapuso at isip ko yung mga turo mo. Ay, grabe ka naman, idol. Antindi mo. Sa dami ng video ko, wag mo na ulit-ulitin. Hintayin mo na lang. Pero ikaw bahala kung gusto mo marinig yung boses ko. Buti ka pa gusto mo marinig yung boses ko. Iba, ayaw marinig yung boses ko eh. Sumasabog na naman si Pi Network, boss. Ano kaya nangyari? Oo nga eh. Ay, Mastercard plus Chainlink daw yan. Legit ba yan? Sige, bukas titignan natin kung news ko yan. Titignan ko yan ngayong gabi. Hanapin ko yung balita niyan. Pero, nagpump din talaga si si Pi mga idol no? Basta nakita na natin kanina. Huwag natin balikan. Si Jonabel Ginto. Ayan, di pa din makauna sa comment. Oo nga, bibilis ng mga idol natin eh. Chris Pogi Lods, ipapasok daw si Shib sa XRP Ledger. Uy, malupit yan. Pag nangyari yan, legit ba yan? So, dalawa na yung hahanapin kong news para bukas ng umaga. Mastercard, Chainlink at Pi Network. Tapos, Shib sa XRP Ledger news. Titignan natin yan ha. Ninoy Taduran, shoutout sa iyo si Chris Pogi. OFW, TB Music. Pag mag 100 USD ang XRP idol, ang 10k XRP ko pag retirement ko na 2030. Oh, ayan, grabe si idol. Paldo ka niyan, idol. Huwag mo akong kalimutan ha. Pag nag 100 yung XRP ha, 100 USD, no? Magpakapi ka ha. Si Jepu, mas okay na mawala meme coins para malipat na sa mas legit na coins. Ayan, sabi ni idol. Mag-hold lang talaga ang kailangan para mag-success. Dapat may diamond hands ka at golden balls. Antindi niya na. Golden balls na hindi balance. No, ayan, dapat talaga diamond hands. Ano ba yung sa Yakitati Japan? Yung kamay niya merong diamond hands din ata. Nakalimutan ko eh. Yung minamasan niya yung tinapay, yung dough, meron siyang diamond hands. Kalimutan kong diamond hands din tawag dun. Si Albert Tiguaton, tiwala lang, bodega lang ng bodega hanggat mura pa siya. Makakaani ka din sa dulo, sabi ni Idol. Si Pete, shoutout sa'yo. Si June Abendaño ng si Robin Padilla to. May PM sa akin to kanina, kaya lang haba. Naghahanap ako ng news, hindi ko pa nababasa. Yan. Si Joseph Berdin, shoutout dyan, always yan. Si Mr. MacD. Wag na munang mag-invest sa meme coins. Maghintay na lang muna tayo, Lodi. Sabi niya. Si Bibo, lahat ng may bit sa pangalan, kukunin ng Pilipinas. Change name na dapat yung Binance to Bitnance. Kasi nung nakaraan, BitGet, no? Tapos ngayong araw naman, yung Bybit. Sunod yan, yung Kabit. Yung Kabit Exchange, meron ba nun? Xing Shang Sheng. Ayan, Muding Thailand. Ayun, Thailand pala. Salamat sa iyo, idol ha. Xing Shang Sheng. Thailand pala yun, idol. Si Jigs, nakahabol sa last chance, idol. Ayan, congrats agad. Junel Nael, shoutout sa iyo, always. Si Neil. Oh, ayan. 16 seconds si idol, oh. O kaya lang, hindi ka pa rin first. Ikaw ba first? Mamaya makikita natin. Si Mosu Nilingo, shoutout sa iyo. Si Albert Tiguaton, shoutout sa'yo. Ayan, si Neil. Wala, hindi ikaw yung first idol eh. Si Hello, shoutout sa'yo. Good afternoon, saludo. Ayan. Si JC at si Albert Tiguaton ng champion. O, si Albert Tiguaton yung champion ha. Kasi nga minsan, kaka-update ka, alam mo yun,
kaka-upload ko pa lang ng video, tapos ilalagay ko pa lang to, etong nakapin, ilalagay ko pa lang, tapos may comment na agad, naunahan niya na ako mag-comment. Sabi ko, tangin na, unahan pa yung nag-upload ng comment Ang bibilis ng mga idol natin Sabi kong ganun. So ayan, ayan yung update natin ngayong gabi mga idol. No? So bukas ng umaga, no? Mag-update ulit tayo, everyday yan mga idol. No? So kita-kits tayo. Maraming salamat sa mga nanood. Sa mga wala pang crypto exchange dyan, mga idol, check nyo yung link natin dyan sa baba ng description natin. No? So ayun, kita-kits, magandang araw sa inyo mga kapatid. At what's up, subscribe to Clovis TV, subscribe to Jabla if you want to subscribe to me, it's link in the description. Again, if you want to subscribe to me, it's link in the description. wag na, okay na ko na pakita. Fine. Also, thanks for watching. Watch on all my dad's videos. And you, when Papa does record, then when he uploads it, somebody already comment. Shout out to him though. But Zoinks! Bye!